Silica. The PAC Silica Industrial Hub will create an ecosystem that will have AI at its core. Ano nga ba talaga ang Pax Silica? Unahin natin ang pangalan. Pax is a Latin word that means peace, stability, or order. Samantalang ang silica ay tumutukoy sa silicon, ang pangunahing material na ginagamit sa panggawa ng semiconductor chips. Ang utak ng halos lahat ng modernong teknolohiya, cellphones, laptops, electrical vehicles, satellites, at artificial intelligence. Sa madaling salita, Pax Silica is an alliance designed to secure the future of AI and semiconductor technology. Noong April 2026, sumali ang Pilipinas sa US-led Pax Silica, isang koalisyon ng mga bansang gustong bumuo ng secure supply chain para sa AI, semiconductors, critical minerals, advanced manufacturing at data infrastructure. Kasama rito ang United States, Japan, South Korea, United Kingdom, Israel, Australia, Singapore, India at iba pa. At ano ang plano sa Pilipinas? A 4,000-acre industrial zone, halos 1,619 hectares ang itatayo sa New Clark City bilang kauna-unahang AI native industrial acceleration hub ng Pax Silica. Dito maaaring magtayo ng semiconductor plants, AI data centers, research facilities, at advanced manufacturing industries. Maganda ba iyon? Oo, kasi pwedeng pumasok ang billions of pesos in foreign investments. Makalikha ng high-paying jobs para sa engineers, programmers, at technicians, at mailagay ang Pilipinas sa global AI economy. Hindi na lang tayo consumer ng teknolohiya. Pwede tayong maging producer. Pero heto ang tanong, ano ang kapalit? Kung ang industrial hub ay mangangailangan ng napakalawak na lupa, saan manggagaling iyon? Kapag ang dating agricultural land ang na-convert, hindi lang lupa ang mawawala. Food security ang nakataya. Habang halos araw-araw nating naririnig ang reklamo sa mahal na bigas, imported na sibuyas, imported na bawang, at kakulangan sa lokal na produksyon, tama bang bawasan pa natin ang lupang pwedeng pagtamnan? AI can write code, but AI cannot grow rice. Isa pa, AI data centers are among the world's biggest consumers of electricity and water. Totoo, sinabi ng gobyerno na sapat ang water supply at hindi maaapektuhan ang komunidad. Pero ang tanong ng publiko ay hindi lang kung may tubig ngayon. Will it remain sustainable 10 to 20 years from now? At higit sa lahat, who gets the biggest slice of the pie? Ang ordinaryong Pilipino ba? Ang magsasaka o ang malalaking multinational corporations na magtatayo ng kanilang AI empire dito sa atin? Hindi ako kontra sa AI. Hindi rin ako kontra sa industrialization. Pero ang tunay na sukatan ng progreso ay hindi kung gaano kalaki ang data center. Ang tunay na tanong ay ito. Kapag natapos ang Pax Silica, mas may trabaho ba ang Pilipino? Mas mura ba ang pagkain? Mas ligtas ba ang ating food supply? O ipinagpalit lang natin ang ating bukirin para sa silicon? Another day. Another regal. POV.